Matapos mabigong mapatay ng mga bayani ang Demon King, natuklasan nila na ang tanging paraan para mailigtas ang sangkatauhan ay ang ibigay ang isang inosenteng bata kay Cleotes. Matapos ang sunod-sunod na labanan na yumanig sa rehiyon ay pumunta si Clean at ang kanyang mga kasama kay Nilo, ang opisyal na tagapag-alaga ni Luna upang humingi ng tulong na gawing guro ng mahika si Clean. Nagtagumpay ang kanilang kahilingan kaya naitalaga siya bilang personal na magic instructor ni Luna. Samantala, sinamahan ni Anna si Regent Queen sa isang pagpupulong na dinaluhan ng tatlong magkakaibang bansa, layunin ng pagpupulong na tukuyin kung sino ang may pananagutan sa pagsalakay ng Plet sa Hayden at kung anong kabayaran ang dapat nilang ibigay. Noong naganap ang 400 taon na digmaan sa pagitan ng Island at Plet, lahat ng tulay na tumatawid sa Don River ay nawasak maliban sa Bridge of the Ancients na nakatayo sa ibabaw ng isang malalim na lambak. Doon nagtipon ang magkabilang panig kasama ang kanilang pinakamalalakas na kasama. Dahil ang Don River ang naghihiwalay sa dalawang kaharian, ang tulay na iyon na lamang ang natitirang daanan sa pagitan nila at magkaharap ang dalawang kampo habang napapalibutan ng kanilang pinakamakapangyarihang mga kasamahan na dadalo sa negosasyon. Dumating si Emperor Peace Wars kasama si Zazek, ang pinuno ng Ravens at ang kilalang mamamatay ng mga bayani at pagkalabas ni Zazek mula sa kanyang kulungan. Agad siyang naghanda para sa labanan at nakilala niya si Alicia bilang babaeng tumalo sa Ravens kaya lalo siyang nasabik na makakalaban ito. Subalit agad siyang pinapatahimik ni King Uriel dahil ang mga opisyal na kinatawan lamang ang pinapayagang magsalita. Nagsimula ang pagpupulong sa pagtalakay kung sino ang may pananagutan sa digmaan, ang kabayarang dapat ibigay at ang pagkamatay ni Drill. Dahil wala na si Drill ay hindi na itinuturing na malaking banta ang Plet, at sapat na para sa Islan ang makipag-alyansa sa Hayden upang matiyak ang kanilang tagumpay dahil sa posible pa ring maresolba ang lahat sa pamamagitan ng diplomasya, napunta ang usapan sa lihim na pananaliksik ni Drill tungkol sa mahika. Naniniwala pa rin silang maiiwasan ang panibagong digmaan kung magkakaroon ng mapayapang kasunduan, gayunpaman ang posibilidad ng kapayapaan ay agad na naugnay sa mapanganib na kaalamang iniwan ni Drill. Nakakakilabot ang naging paraan ng kanyang pananaliksik dahil gumagamit ito ng mga sanggol na tao at mga halimaw ng kadiliman, labis na nabigla sina Alicia at Queen Toala at naalala ni Alicia kung saan napunta ang sanggol na ipinagbili ni Froco, na pagtanto niyang muntik nang maranasan ni Luna ang parehong kapalaran. Gayunpaman ay alam nilang si Drill ay kontrolado ng madilim na nilalang na si Sailforrun, hindi maintindihan ni Alicia kung bakit pipilitin ni Sailforrun si Drill na magsaliksik tungkol sa mahika. Gayong kapag mas lumakas ang mahika ng tao ay mas magiging mapanganib sila sa mga halimaw ng kadiliman. Hindi pa rin niya alam kung may kaugnayan ito sa paghahanap ni Sailforrun sa Royal Crucible o kung ano talaga ang tunay nitong layunin. Pagkatapos nito ay tinanong ni Emperor P si King Uriel kung ano ang kanyang nais at agad namang hiniling ni Uriel ang lokasyon ng pananaliksik ni Drill at lahat ng impormasyong nalalaman ng emperador tungkol dito. Bilang kapalit ay humiling si Peace ng isang kondisyon at pumayag si Uriel na hindi sasalakayin ng Islan ang Plet sa loob ng 2 taon, labis itong ikinagalit ni Queen Toala dahil napakalaki ng naging sakripisyo ng Hayden sa digmaan at binigyan pa nila ang Islan ng prioridad sa paggamit ng kanilang mga mahiwagang espada dahil inaasahan nilang mapaparusahan ang Plet. Inaasahan niyang ang kasunduan nila sa Islan ang magiging simula ng kaparusahan ng Plet. Kaya para sa kanya ay tila pagtataksil sa lahat ng sakripisyo ng Hayden ang 2 taong kapayapaan, ipinaliwanag ni Uriel na marami pang bagay sa ideya ang hindi alam ang tunay na pinagmulan at maaaring natuklasan ni Drill ang mga kasagutan. Hindi nila maaaring hayaang manatili sa Plet ang kaalamang iyon anuman ang maging kapalit, kinutya ni Peace ang mahigpit na kondisyon ng hari at inutusan si Zazek na umatake dahil mas gugustuhin pa niyang makipaglaban ngayon kaysa maghintay ng 2 taon. Naghanda si Owen na harapin si Zazek, ngunit pinigilan siya ni Uriel at ipinagpatuloy ang negosasyon dahil nais niyang malaman ang tunay na pakay ni Peace. Inamin ni Peace na hinayaan lamang niyang kumilos si Drill ayon sa gusto nito at wala siyang tiyak na alam sa tunay nitong ginagawa. Wala rin siyang pagtutol na buksan ang daan patungo sa lugar ng pananaliksik, gayunpaman ay hindi niya alam kung aling lihim na pasukan ang ginagamit ni Drill kaya kailangan nilang pumasok sa pangunahing tarangkahan. Tanging mga awtorisadong tao lamang ang pinapayagang makapasok doon. Kung mangangako silang hindi gagalawin ang mga taong kasalukuyang naroon,
maaari silang pumasok at kunin ang anumang kailangan nila at naunawaan ni Uriel ang plano at kailangan nilang magkunwaring mga awtorisadong tao at pumasok sa pasilidad, hanapin ang lihim na silid ni Drill at kunin ang lahat ng impormasyong naroon. Kapag natapos ang 2 taon at isasara ni Peace ang tarangkahan at ipapahayag sa publiko na kusa niyang ibinahagi sa ibang mga bansa ang kaalaman ng Plet tungkol sa Mahika, nang tanungin ito kung saan matatagpuan ang pasilidad at ibinunyag ni Peace na nasa loob ito ng pinakamatandang institusyon sa Edea na kamakailan lamang ay nagtayo ng isang paaralan ng Mahika na tinatawag na Souls Academy. Lumipat ang eksena sa Souls Academy kung saan naglalakad sina Clint at Alicia sa gitna ng mga estudyante at pakiramdam ni Alicia ay nakatitig sa kanya ang lahat at noong umagang iyon, ginawa siyang mas bata ni Clint dahil naisip nitong masyado na siyang mukhang matanda para makihalubilo sa mga estudyante. Gamit ang isang maitim na likido ay binago nito ang kanyang katawan at dahil dito, lalo lamang naging hindi komportable si Alicia sa bago niyang anyo habang napapansin ang mga titig ng lahat ng estudyante. Ipinaliwanag ni Clint na dahil ngayon pa lamang niya natutunan ang paraang iyon at natagalan ang pagbabago. Gayunpaman, sinabi niyang mas mabilis na niya itong magagawa sa susunod at ayon sa kanya, gusto lamang niyang maging masaya si Alicia ngunit malinaw na kabaligtaran ang nararamdaman nito at para kay Alicia, sapat na sana ang isang simpleng disguise at maaari na lamang siyang magkunwaring combat instructor o magturo kung paano maging isang bayani. Sa halip ay sinabi ni Clint na wala naman siyang ibang mahusay gawin maliban sa pakikipaglaban, dahil karaniwang nagsisimula ang mga estudyante sa edad na 13, napaisip si Alicia kung ano pa ang maaari niyang matutunan sa loob ng 2 taon kung papayagan siyang mag-aral sa Souls Academy. Nang may masabi siyang hindi nagustuhan ni Clint, agad siya nitong hinahampas bago sila nagpatuloy sa paglalakad papunta sa akademya. Maya-maya ay nakaramdam si Clint ng presensyang papalapit mula sa likuran na may nakakainis at mapang-asar na aura. Isang binata ang lumapit ngunit agad itong natakot nang makita sila. Ipinakilala ang binata bilang si Edison mula sa salad at kasunod nito ay isang maliit na batang babae na nagngangalang Sarasa. Pinuri niya ang maayos na pagpapakilala ni Edison at sinabi niyang ang magandang simula ang pinakamahalagang bahagi ng anumang gagawin. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang isang mamamayan ng Org, isang kahariang matatagpuan sa loob ng Great Western Forests at binanggit din niya na narinig niyang mas mahigpit pa ang salad kaysa Hayden pagdating sa paggamit ng Mahika, kaya humanga siya dahil nagawa ni Edison na makapasok sa akademya. Bagamat maliit ang kanyang pangangatawan at buong kumpiyansang nagsalita si Sarasa, samantala ay kitang-kita ang takot ni Edison kaya tila hindi bumagay ang masigla niyang pagpapakilala at hindi nagtagal, dumating ang ilang estudyante mula sa islan at ipinagmalaking wala ng ibang dumaraan sa rutang iyon kundi mga katulad nila. Pagtingin nila sa mga naruroon ay sinabi nilang kahit isa ang Souls Academy sa pinakamahuhusay na paaralan ng Plet, mas nakahihigit pa rin ang Royal University of Eisenberg at wala namang espesyal sa Mahika ng Souls at para sa kanila, kung ang akademya ay lugar lamang ng mga batang nagpapanggap na nagsasanay ng Mahika, wala sanang saysay ang pagpunta nila roon. Biglang sinadyang banggay ni Rai ang mga ito at nagalit ang kambal, ngunit nagkunwari si Rai na hindi niya sila napansin at sinabi niyang dapat silang maging maingat dahil delikadong tumayo sa gitna ng daan, dahil dito ay nagbanta ang kambal na papatayin siya. Napansin ni Clint na 2 tao ang gustong lumaban sa iisang kalaban, pero wala siyang pakialam dahil para sa kanya ay napakahihina ng mga ito at pagkatapos noon, sabay-sabay na silang pumasok sa akademya. Lumipat ang eksena kay Nani habang inaalala niya ang naging pag-uusap nila sa palasyo, pinuri siya ng prinsipe dahil sa ipinakita niyang serbisyo sa nagdaang digmaan, siya lamang ang sundalong mula sa disyerto na direktang nagsilbi sa ilalim ni Drill at nakabalik ng buhay. Gayunpaman ay labis ang kanyang kaba dahil inakala niyang nalaman ng hari na siya ang nagdala sa heroan sa Haridat, ngunit sa halip na magalit at ipinaliwanag ng hari na ipinatawag siya upang magtanong tungkol sa lihim na silid ni Drill. Ipinaliwanag ng hari na ang paaralan ng Mahika sa Souls Academy ay itinayo upang sanayin ang mga mahuhusay na estudyante bago sila sumali sa hukbo. Alam din niyang minsang nakapasok sina Nani at ang insect user na si Maynard Swan sa lihim na silid habang isinasagawa ang crystal implantation at dahil bihag na ngayon ni Islan si Maynard, si Nani na lamang ang natitirang mapagkukunan nila ng impormasyon. Inutusan siya ng hari na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman at nangakong kakalimutan na ang ginawa niyang pagkakasala,
Ipinaliwanag ni Nani na hindi talaga iyon isang silid kundi isang nakatagong lugar sa loob ng napakalaking gusali, madilim ang paligid at puno ng maliliit na kwarto. Mula sa bawat isa ay may maririnig na mga ungol at kakaibang tunog at habang dinadala siya ng mas malalim, naging malabo ang kanyang alaala hanggang sa hindi na niya matiyak kung naglalakad pa ba siya o kahit nakadilat pa ang kanyang mga mata. Naalala rin niyang may kung anong isinubo sa kanyang bibig na nagdulot ng matinding sakit at nang magkamalay siya, lumulutang na siya sa loob ng isang napakalalim na hukay na napapalibutan ng paykat na hagdan, nawalan siyang muli ng malay kaya wala na siyang maalala kung saan ang pasukan o kung paano siya nakarating doon. Sinabi ni Emperor Peace na ang tungkol sa malaking hukay ay bagong impormasyon, habang ang iba pang detalye ay tumutugma na sa mga naunang ulat at bagamat umaasa siyang may mas marami pa siyang malalaman, sapat na rin ang impormasyong ibinigay ni Nani kaya pinayagan na niya itong umalis. Putol-putol at napupuno ng sakit ang alaala ni Nani, kaso ang detalye tungkol sa napakalaking hukay ay nagbigay kay Peace ng impormasyong hindi pa niya kailanman narinig at bago siya tuluyang umalis, pinigilan siya ni Nani dahil may bigla siyang naalala. Nakita raw niya ang sarili sa harap ng isang salamin habang nakasuot ng uniforme ng estudyante, na tila nagpapahiwatig na dati siyang naging estudyante, gayunpaman ay naniniwala siyang walang ganoong salamin sa buong Souls Academy. Nagulat si Peace sa impormasyong iyon kaya binigyan niya si Nani ng panibagong misyon at sa kasalukuyan, tahimik na nagrereklamo si Nani sa kanyang isipan dahil ang bagong misyon niya ay maging isang guro at ayaw na ayaw niya sa paaralan, pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon at gusto na lamang niyang umuwi. Lumipat ang eksena kay Princess Melia at tinanong siya ni Dean Roman kung may ikinababahala ba siya, pero agad niyang itinama ang sarili at tinawag siyang Academy President sa halip na prinsesa. Ipinaliwanag ni Melia na ang pagbubukas ng paaralan para sa mga estudyante mula sa ibang bansa ay utos ng kanyang ama at hindi ni Emperor Peace, dagdag pa niya ay hindi naman automatikong masama ang pagdating ng mga dayuhang estudyante. Tinanong naman ni Roman kung nag-aalala ba siya na baka maging isang larangan ng digmaan ang tahanan ng kaalaman na ito, ipinaliwanag ni Melia na napakahirap na ng pagsasanay sa mahika sa Souls Academy at may ilang estudyanteng hindi na tuluyang nakaka-recover matapos ang kanilang pagsasanay. Ayaw niyang mas lalo pang maging mahirap ang kalagayan ng lahat dahil sa pagdating ng mga dayuhang estudyante. Sinabi ni Roman na layunin niyang paunlarin ang mahika hindi lamang para sa kanilang bansa kundi para sa kinabukasan ng buong sangkatauhan, nangako rin siyang protektahan niya ang Souls Academy kaya nagpasalamat si Melia. Pagkatapos nito ay bumalik ang eksena kina Alicia at Clean, napansin ni Alicia ang isang binatang nasa unahan at sinabi niyang tila nawalan ito ng kontrol at ipinaliwanag naman ni Clean na kahit kalmado ang itsura nito, sa loob ay para itong bulkan na naglalagablab ang lava. Ayon pa sa kanya ay wala ni isa sa mga taong nagtangkang pumatay sa kanya at kabilang na si Alicia, ang maihahambing sa binatang iyon at nagulat si Alicia sa napakataas na pagtingin ni Clean sa binata. Samantala, inutusan ng binata ang ilang estudyante na bilisan ang kanilang ginagawa bago magsimula ang pagsasanay dahil ang kanilang pagkaantala ay makaaabala sa lahat. Hindi ito nagustuhan ng ilang estudyante kaya hinarap nila ang binata at sinabing pagsisisihan nito ang kanyang sinabi. Agad nilang ginamit ang herb magic at wind magic upang lumikha ng isang napakalakas na sandstorm at ipinaliwanag nilang ang mirror storm ay binubuo ng abo, pilak at arcanosite. Patuloy nitong hahabulin ang kanyang kalaban saan man ito magpunta. Bilang tugon, ginamit ng binata ang crest acceleration na nagpapabilis sa lahat ng kanyang pisikal na kakayahan pati na rin sa anumang target na kanyang pipiliin, pinagsama niya ito sa sealer upang tipunin ang tubig sa atmosfera at lumikha ng ulan. Dahil dito, agad na nawala ang dalawang mahika na umatake sa kanya at pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung ano ang nangyayari sa mga ulap kapag nabubuo ang mga ito sa pamamagitan ng malakas na pataas na hangin, bagay na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag din niya kung bakit napakapanganib ng crest spell magic. Ang herb magic ay nangangailangan ng mahabang paghahanda at habang ang crystal magic ay napakalakas subalit hindi matatag at napakahirap kontrolin, may mga taong hindi ito kayang gamitin at kahit ang mga nakakagamit nito ay kailangang mag-ipon ng napakalaking dami ng mana. Sa kabila ng mga kahinaang iyon, ito pa rin ang pinakamalapit na katumbas ng sangkatauhan sa sinaunang nawawalang sining na kilala bilang Toa Magic, dahil sa takot ay nagsitakbuhan ang mga estudyante habang tinatawag siyang baliw ngunit para sa binata, walang sino mang magiging tunay na makapangyarihan sa mahika kung mananatili silang ganap na matino.
Nang muli niyang gamitin ang kanyang mahika at agad na bumagsak ang dalawang estudyante, nagmamadaling lumapit ang kanilang guro at tinanong kung kaya pa ba nilang tumayo. Ipinaalala rin niya na mahigpit na ipinagbabawal ng akademya ang paggamit ng mahika sa labas ng silid-aralan. Pagkatapos nito, inutusan niyang sumama sa opisina ng guro ang tatlong estudyanteng sangkot sa gulo, habang ang iba naman ay pinapapunta na sa kanilang klase dahil malapit nang magsimula ang pagsasanay.